Meron na naman po tayong isang mainit na balita dito na lumutang dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay isang pahayag mula kay Ginoong Peter Schiff. At ito po ay tungkol sa kanyang matinding prediction na maaari daw pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin ng hanggang $10,000. Ayan. Habang ang iba ay naniniwala sa potensyal ni Bitcoin na makaka-recover or makakabangon, may ilan pong mga analyst na nagsasabing malaki ang posibilidad na mangyari ang pagbagsak na ito. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang mga dahilan kung bakit ganito ang paniniwala ni Ginoong Peter Schiff at syempre ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga in my interest dito kay Bitcoin. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Si Ginoong Peter Schiff na isang kilalang kritiko ng Bitcoin at isang tagapagtaguyod ng gold investment. At ayan, at siya po ay muling nagbigay ng matapang na pahayag tungkol sa kinabukasan ni Bitcoin. Ayon sa kanya ay habang patuloy na tumatas ang presyo ng gold, si Bitcoin naman ay maaring bumagsak ng husto. Sinabi niya na kung umabot po ang presyo ng gold sa $5,000 kada ounce, maaaring humila ito kay Bitcoin pababa hanggang $10,000. At ang dahilan? Yan, para po kay Ginoong Schiff, ang dahilan ay si Bitcoin ay hindi isang store of value gaya ng madalas na ipagmalaki ng mga crypto supporters. Ayon po sa kanya, ito ay isang risk asset na nagmamanipula ng hype at hindi tunay na may solid na foundation. Habang dumarami po ang mga taong nag-i-invest kay Bitcoin, naniniwala siyang darating ang oras na mawawala ang tiwala ng mga investors dito at ililipat ang kanilang pera sa mas matitibay na assets tulad ng gold. Ngayon ay paano po naapektuhan ng gold ang presyo ni Bitcoin? Ayan, paano po naapektuhan ito? Isa po sa mga matibay na argumento ni Ginoong Schiff ay ang relasyon ng Bitcoin at saka gold. Noong pong taong 2021, ang isang Bitcoin ay may katumbas na 41 ounces ng gold. Ngunit pagsapit po ng taong 2025, bumagsak na po ito sa 27.4 ounces lamang. Ibig sabihin ay kung susukatin po sa halaga ng ginto, ay bumaba ang tunay na purchasing power ni Bitcoin. Dagdag pa rito, ang presyo po ng gold ay patuloy na tumataas dahil po sa lumalalang global economic conditions. Marami pong investors ang mas nagtitiwala sa gold bilang safe haven investment lalo na sa panahon ng krisis. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, maaaring mas lalong lumipat ang investors mula kay Bitcoin papunta sa gold na maaari pong magdulot ng mas matinding pagbagsak ng presyo ni Bitcoin. Pero ano naman ang sinasabi ng ibang mga market analyst? Ayan. Bukod po kay Ginoong Peter Schiff ay may iba pang mga market analyst na nagsasabing maaaring mahirapan si Bitcoin sa mga susunod na buwan. At ayon po kay Ginoong Peter Brandt, isa po siyang batikang trader, ay meron pong bear wedge pattern na lumitaw sa chart ni Bitcoin. Ito po ay isang sinyalis na maaaring bumaba ang presyo nito ng hanggang $65,635. Samantala si Ginoong Michael Van de Poppe naman ay isa na rin po siyang crypto trader, ay nagpahayag, naglabas na rin po siya ng isang babala. Ayon naman po sa kanya, bagamat nasa $80,000 itong si Bitcoin, may indikasyon na nagsisimula ng humina ang momentum nito. Sinabi niya kung babagsak ito sa ilalim ng $84,000, maaari pong magtuloy-tuloy ang pagbulusok nito. Sa kabilang banda ay si The Kingfisher naman, isa na rin po siyang crypto analyst. At ayon naman sa kanya ay si Bitcoin ay maaring nasa yugto or phase na tinatawag na seasonal reset. Ibig sabihin ay maaari pong bahagi lamang ito ng normal na cycle ng market kung saan ay may panahon ng matinding pagtaas at saka matinding pagbaba bago muli makabawi or makabangon. Ngayon ay may pag-asa ba talaga itong si Bitcoin? Ayan. Hindi lahat ng analyst ay sumasang-ayon po kay Ginoong Peter Schiff. Halimbawa, ayon po kay Ginoong Charlie Morris ng Byte3, maaaring tapos na ang pinakamalaking yugto para kay Bitcoin. At siya po ay naniniwalang may tsansa pa itong makabawi or makabangon sa kabila ng kasalukuyang paghina nito. Isa pang kilalang personalidad ay si Ginoong Robert Kiyosaki ang may ibang pananaw.
Ayon po sa kanya ay bagamat may panganib o risk kay Bitcoin, nananatili po itong isang hedge laban sa inflation. Ngunit sinabi rin niyang mas malaki raw ang potensyal ng silver kaysa kay Bitcoin at saka gold sa hinaharap. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin at kung ano ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, mahalaga pong maunawaan natin ang mga prediction na ito. Kung sakaling tama po itong si Ginong Peter Schiff na bumagsak nga itong si Bitcoin sa presyong $10,000, malaking pagkalugi po ang maaring maranasan ng mga hindi nakapagbenta sa mas mataas na presyo. Ang mga nakahold ng Bitcoin ay maaari pong makaranas po ng matinding stress dahil sa malupit na pagbagsak ng kanilang investment. At yan, uulitin ko, at yan ay kung sakaling nagkatotoo ang prediction ni Ginoong Peter Schiff dito. Sa kabilang banda ay kung mali po itong si Ginoong Peter Schiff at makarecover si Bitcoin, maaaring magkaroon po ng malaking oportunidad para sa mga traders na makabili sa mas murang presyo bago po ito muling tumaas. Kaya napakahalaga po ng tamang risk management sa pag-i-invest sa crypto at dapat laging handa po tayo sa posibleng pagkalugi at huwag po nating ilagay ang lahat ng ating pera sa isang asset lamang. Sa kabuuan ay wala pong sino man ang 100% na siguradong makakapagsabi kung ano ang magiging direksyon ni Bitcoin. Ang prediction po ni Ginoong Peter Schiff ay batay po sa kanyang matagal ng paniniwala na may superior ang gold kaysa kay Bitcoin. At ngunit may mga analyst din na naniniwala na kahit bumagsak ang presyo ni Bitcoin, may posibilidad pa rin po itong makarecover or makabangon sa hinaharap. Kaya para sa atin, mahalaga pong manatiling updated po tayo sa mga market trends. Mag-ingat po tayo sa paglalagay ng ating investments at lagi po tayong gumamit ng tamang risk management strategies. Tandaan, ang cryptocurrency po ay isang volatile market. Kaya maaari po itong lumipad pataas, ngunit maaari rin po itong bumagsak sa isang iglap lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.